Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, pag-usapan natin itong paano at saan ba nagsimula ang AKAP. Okay, so may doggy tayo dito sa baba. Anyway, so even before we get into this, meron kasi ako nakitang video. Doon sa mga nanonood sa akin, matagal na, maraming beses ko na pong nabanggit sa inyo at ipinaalala, pinagmalaki pa mismo ni Erwin Tulfo na siya talaga ang naging utak. No? Siya daw ang nag-coin ng AKAP. Bakit? Dahil nung naandun pa daw siya sa DSWD, napagtanto niya na dapat daw, meron din mga ayuda para sa mga middle class. So ito nga guys, nakita ko to kagabi. Pakinggan natin ano sabi dito sa video na to. Kinagulat ng mga netizens ang balitang si Erwin Tulfo pala ang orihinal na may akda at may idea ng AKAP or Ayuda sa Kapos ang Kita program ng Kongreso na inaprobahan naman ni Speaker Martin Romualdez o mas kilala sa tawag na Tambaluslos. Kaya naman pala parang buntot ni Romualdez itong si Erwin Tulfo kahit saan man mamudmud ng ayuda dahil sa pansarili nitong interes na magpapango sa taong bayan. Matatandaang nanguna si Erwin Tulfo sa mga survey sa pagkasenador dahil magaling anya itong magmanipula at feeling santa sa pamimigay ng ayuda gamit ang pera ng taong bayan. Samantala, isiniwalat naman ng controversial na vlogger na si Maharlika ang baho ni Erwin Tulfo dahil sa pamimigay nito ng US passport sa loob ng 20 taon para ito'y manatili sa bansang Amerika at nitong nakaraan lamang na bisto ng US government. Kaya naman, pinapadisqualify na ito sa pagtakbo bilang senador sa ating bansa dahil sa naturang issue. Komento pa nga ng dismayadong netizens, ang daming kahiyang ginawa ng mga Tulfo brothers sa US. Master pala sila ng fraudulent ang mga Tulfo. Nakakahiya ang mga ito. Kaya pala, mga doble kara, sanay sila sa kalukuhan. Ginagamit lang ni Rafi Tulfo ang mga mahihirap para pumasok lahat ang pamilya nila sa politika. Sana matauhan na ang mga Pilipino. Huwag nang iboto ang mga Tulfo. Numero 1, abusado. Dapat may parusa sa mga taong tumatakbo as elected officials knowing na sila ay ibang citizenship. Delikado na mayroong ganyang foreigners na nakaupo sa gobyerno dahil pwede silang magamit as tuta ng ibang bansa. Gamit ang blackmail. Sa side note lang tayo dito, no? Ano sinabi dito sa video na to? Ang mga Tulfo di umano ay mga kilalang abusado. Hindi na yun nanggagaling sa kampo ng batas natin, ha? Sa tingin, akala kasi nila, ulitin natin akala kasi nila na si Attorney Libayan lang nakakita or si Attorney Claire, member ng batas natin, maka-armado, kami nila Apoluna. Maraming tao ang nakakakita ng pang-aabuso. No? Maraming tao nakakaramdam at nakakapansin na ng paggamit ng mga Tulfo sa mga taong mahihirap. At marami na rin po mga nagsasalita na lumalapit dyan sa action center nila. Napipiliin lang di umano ng mga Tulfo staff. Okay? Hindi po nanggagaling ito sa akin, nanggagaling po ito sa mga napapanood natin. Na kailangan may virality ang issue ng mga tao. Para matulungan di umano nito ni Rafi Tulfo, kailangan i-expose using his program, Rafi Tulfo in Action. Pero pagdating sa mga national issue, tahimik si Rafi Tulfo. Not unless kung pag-uusapan natin ay tungkol sa saan? Sa mabahong helmet, sa muntik ma-rape na pasahero. 'Di ba? Imagine niyo mabahong helmet. Bibit-bitin ni Rafi Tulfo diyan sa loob ng ng Senado. Ganyan kalow. Ganyan kalow ang utak ni Rafi Tulfo. 'Di ba? Ngayon punta na tayo dito kay Erwin Tulfo. Maraming beses ko na sa inyong sinabi ito. Kasi nga napanood ko this very video na ito. Na ipinagmalaki pa ni Erwin Tulfo. Na siya ang nag-coin ng AKAP. 'Di ba? This was 10 months ago. Panoorin natin. Good afternoon. We are here, or I'm here, to explain about the AKAP program. Natanong po kasi yata sa Senado, parang tila hindi ho nila alam what is AKAP.
To tell you straight up, ako po nag-coin ng idea na yon since I was with DSWD before. Kasi napansin ho natin when I was the secretary of DSWD, lahat po ng ayuda ng DSWD ay nakatuon po sa mga indigent, sa mga poorest of the poor, such as 4Ps, yung pong AICS, Assistance for Individual in Crisis, maging yung medical assistance po ng Department of Health, indigent pa rin ho. Pati yung tupad, indigent pa rin. Ang nakakalimutan po ng gobyerno na meron po tayong klase o grupo ng mga tao na in between. Hindi po sila indigent, hindi rin po sila mayaman. Ito po yung nakakaligtaan ng gobyerno, yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard. Ito po yung mga 23,000 or less or 25,000 or less ang mga sinisweldo, wala pong natatanggap na ayuda. Kung inyo po matatandaan, nung nagkaroon po ng pandemic, inuna po yung mga indigent, inuna po yung... Sino ba dapat unahin, Erwin Tulfo? Di ba dapat yung mga indigent? Bakit mo bibigyan ng pera ang taong may pera na? O bakit mo bibigyan ng pera ang taong may pera pa? Kung tutuusin, by numbers, napakarami nating indigent. Hindi ba? Gaya nga ng sinabi ko sa inyo in the past, sobrang saludo ako dito. Naging paborito ko pang DSWD secretary tong hayop na to. Tapos siya lang pala yung gagawa ng isang programa na magiging gateway ng pagnanakaw ng ibang mga kongresista. Solo parent, mga senior citizen, pero hindi po nahagip yung mga tao na ito na sinasabing middle class. Pero below middle class po sila eh. Kasi pag middle class, kagaya na ho natin yan, di ba? Hindi, kung middle class yan, kung below middle class yan, ang tawag dyan mga indigent. Ilan bang klase na society ang alam nito ni Erwin Tulfo? May mga magaganda sweldo. Sila po ay nasa 25 o 23,000 and below. Yun po yung target ng AKAP. Panahon ko pa po sa DSWD ito na pinipitch ko po sa executive department. Kaya nga, nung pumunta ako dito, na-pitch ko po ito kay Speaker Romualdez na sabi... Now, ang tanong, bakit hindi yan pinatulan ng executive department? Diba? Knowing that ang DSWD is under administrative agency, bakit hindi yan pinatulan ng executive department? Alam mo kung bakit? Kasi ang dami ng programa na pang-ayuda ang DSWD. Bakit kailangan pandagdagan? Ano ba ang priority talaga ng DSWD? Hindi ba ang mga indigent? Gaano ba kalaki at karami ang indigent? Siguro nagko-consist more than 50% eh. No? Na supposedly yung pondo para sa AKAP magamit para i-augment ang ibang government program na lahat ng Pilipino ay makikinabang. Diba? Does it even make sense? Yung talaga bang tumatanggap ng AKAP? Yan ba yung mga ano? Yan ba talaga yung mga sinatawag yung lower middle class? Sabi ko, sir, kung especially last year nung budget deliberation, since sinasabi nga po ang announcement, 500 billion ang sa budget natin mapupunta sa ayuda. Pero nakita ko ho na puro nakasentro po sa indigent. Wala po siya, hindi po siya nakasentro. Wala po siya para doon sa mga kababayan natin na may mga trabaho, mga rider ng Grab, mga driver ng angkas. Alam niyo ba guys, hindi ko naman nila lahat, no? But majority na nakakausap kong rider, delivery person. Ultimo yung mga nagdi-deliver, no, ng mga Shopee natin. Kung masipag ka, sabi nila, normal na kumikita ka ng 1,000 a day. Malinis na yan. 1,000 a day, guys. Kung masipag ka. Pero kung yung sipag mo, dinadagdagan mo ng mga bisyo, alak, sugal, babae, yan ba yung mga tao na deserve bigyan mo ng AKAP? Diba? Say for example, alam mo ng kapos ka, anak ka pa rin ng anak. Member ka or under ka ng lower middle class, anak ka pa rin ng anak.
Samantalang yung mga tao naglalagay ng pondo dyan sa AKAP na yan, nagsisipag, nagtatrabaho ng maigi, nagpa-family control o nagpa-family planning, na hindi naman sila nakikinabang dyan sa AKAP na yan. Nakikita nyo kung gaano ka-imbalance, kung gaano ka unfair, kung gaano ka bobo tong mga to, mag-isip. Kaya nga nagkakaroon ng case study, gaya nga, doon sa mga nakapanood na, no, ng video ni Mayor Magalo. Ano sabi ni Mayor Magalo? Lahat ng beneficiary ng kanilang mga ayuda, kino-course through nila sa kanilang social welfare department. Bakit? Kasi ito yung mga tao na meron mga hawak na datos tungkol sa mga beneficiary. Whether or not these people are qualified to receive this ayuda. Diba? Samantalang sila, ayon na nga rin, again, going back sa sinasabi ni Mayor Magalo, ang ginagawa ng mga lawmakers na to, dinediretso nila sa kanilang mga supporters. Sino nagbigay ng idea na yan? Walang iba kundi si Erwin Tulfo. Kaya doon, siya yung nakaisip ng AKAP na ginagawang gatasan ng mga magnanakaw. Yan ho, sumisweldo ng mga 23,000 or less. Mga CQ, mga waiter, dishwasher, sila po yung walang ayuda. Yan po yung pinaka-primary purpose ng AKAP. Kaya po, ako po nag-coin ng idea niya ng AKAP, yung ayuda para sa kapos ang kita program. Pero last year po, during the budget deliberation po, hearing, isiningit po yan, ipinasok po yung AKAP na yan. Pero DSWD pa rin po ang mag-i-implement. Another program po yan. Tingnan natin ang sinabi dito ni Win Gatchalian. Meron akong nakitang post dito galing sa isang MJ Chico. Okay, siya po ay isang retired member ng AFP. Sabi niya po rito, an open letter to Secretary Rex Gatchalian. Sir, huwag niyo namang maliitin ang kakayanan ng ating mga kababayan na naiintindihan ang isang programa ng ating gobyerno. To say that AKAP is a program of DSWD, it's not a program of any politician, candidate, or public servant. Iniinsulto niyo ba kami, sir? Hindi namin alam na in 2024, DSWD did not include AKAP in their budget proposal, di ba? So, paano naging programa nyo yan? May mali ba dun sa tanong ni Sir MJ? Chico? It was a surprise insertion of the House of Representatives led by House Speaker Romualdez during the BICAM conference in 2024 na ikinagulat ng lahat maging ang taga-DSWD. For the 2025 DBM Secretary Pagandaman said that you did not request for AKAP funds for your 2025 budget. The DBM said that the AKAP Cash Aid Program, which provides one-time 5,000. Take note, guys, ang AKAP is one-time 5,000 aid to families earning only 23 up to 23,000 a month, was not requested by DSWD in their budget proposal by 2025. So why fools us in believing na program niyan? Niwala nga kayong guidelines on why and how the program will be implemented as mentioned by one of the USEC during the Senate hearing, when asked by Senator Amy Marcos, AKAP is foreign to us. Sabi nga, public service is a public trust. Be truthful, sir. Don't insult us. Ninanakawan na nga kami ng mga crooks. Tapos, gagaguhin nyo pa kami. The truth shall set us free, sir. From a public servant. Ang sabi dito ni Win Gatchalian. Implementation of cash aid ayuda para sa should not be delayed until after May 2025 midterm election. Ayon din sa kanya, in the NEP, the National Expenditure Program for 2024, there is no AKAP. Is that correct? Marcos said, referring to NEP, the budget bill as proposed by the Executive Department.
Ano sagot dito ni Secretary Gatchalian? Admitted that did not ask the Development Budget Coordination Committee for the funding of AKAP under the 2024 and 2025 budget bills. For 2025, Gatchalian said that the DSWD only asked to augment the funding for IX. So ano tong sinasabi ngayon ni Erwin Tulfo? Diba? Kung babalikan natin tong sinasabi niya. Pero DSWD pa rin po ang mag-i-implement. Another program po yan ng DSWD. DSWD will identify kung sino-sino mga beneficiary nito. Pero ang pagkaalam ko ho, ang beneficiary po niyan, kung ikaw ay empleyado pero ang sweldo mo is 23,000 or less, kasama ka. Meron din pinost dito si si Sir MJ Was it from Kim? Kanya nga. Ano sabi rito? Province of Kalinga, the funding request submitted to the Office of Tambaloslos has been approved and is now in the process of being allocated to the appropriate implementing agencies. The breakdown of the funds including 20 million for MAIP, 20 million for the Tertiary Education Subsidy Program, and 10 million for AKAP. Imagine mo, no? Kailangan mo pang humingi ng pera sa opisina ng isang legislative department na walang kinalaman, supposedly, walang kinalaman dapat sa mga government agencies. Dahil ang mga government agencies na to, guys, is under ng executive department. Hindi kaya ini-encroach ng legislative department ang executive department knowing that itong mga to ay under ng executive department? Wala pong kinalaman itong mga ang DSWD, ang CHED, ang DOH. Bakit kailangan mo hingan ng pondo? Kailan pa nangyari na ang legislative department o ang opisina ni Tambaloslos mag-a-approve na mga pondo na na-approve na under ng GAA? Sige nga, kaya natanungin ko. Kailan pa yan nangyari? Trabaho na ba talaga ngayon yan ng Legislative Department? Na after nyong isabatas ang GAA, humihingi pa rin sa inyo ng approval? Ano sinabi niya ni VP Sara? Kung maaalala niyo yung sinabi niya sa kanyang interview. Lahat ng ito ay under control ng dalawang tao lang. Si Tambaloslos at saka si Zaldico. Ano sagot ni Zaldico? Tinawag niyang magnanakaw si VP Sara. O sino ngayon ang magnanakaw sa inyo pare-pareho dyan? Sige nga. Kung babalikan natin yung interview niya ni ito. Again, balikan natin yung sinabi ni Mayor Magallo. 2025 budget is actually an election budget. Do you share the same sentiment, sir? Since you're talking about pork barrel, among others. I totally agree. Nararamdaman namin yan sa local government. Lawmakers, indiscriminately giving out AKAP funds, IX funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan We have been comparing with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors sa ating League of Cities. At ganun din ang aming mga similar observations na talagang halos unlimited ang pondo nila kung mamigay sila. Nabalitaan pa namin yung 7-7, yung famous na 777. Hindi na natin kailangan pa ulit-ulitin yan, guys. But definitely, kung pagdudugtong-dugtongin natin yung sinasabi ng mga tao, isa lang naman ang tinutumbok. 2 tao lang talaga nagkocontrol ng pera.
kahit in truth, wala na dapat kinalaman. No? After ipasa ang budget. Okay? After mapirmahan ni Bangag Jr. ang gaan natin ng 2024 or 2025. Dapat wala nang kinalaman ang mga lawmakers sa pagdi-disburse ng funds. Dahil lahat ng yan dapat under na ng control ng DBM. 'Di ba? Kung ang mga programa, kung ang mga pondo na yan, okay, papunta sa mga programa ng government agencies under ni Bangag Senior, ni Bangag Junior. Kita niyo na kung paano nila in-structure yung paraan ng pagnanakaw nila dyan sa loob. Bakit, eto na lang tanong ko na lang din sa inyo, dapat ba tayo magulat dito? Halos ganito rin yung ginawa ni Napoles ng panahon niya eh. 'Di ba? Ginamit yung mga magsasaka, ginamit yung mga beneficiaries ng mga foundation para makapagnakaw sila. Gamit na gamit ang mga mahihirap. Ang akala ng mga mahihirap nating kababayan, natutulungan sila. Hindi po. Ginagamit kayo para makapagnakaw. Imagine mo, bibigyan ka ng 5,000. Tapos yung mga politikong sumasama sa sortie, 7 million. Saan ang katarungan na yan? Anong parte ng tulong ang naibigay sa inyo dyan? Kayo ang tumulong na makapagnakaw sila sa inyo dahil nagpapagamit kayo sa mga politikong ito. 'Di ba? So paano natin matitigil 'to? Hindi natin iboboto ang mga politikong ito. Period. Maliban sa hindi na natin iboboto, papaimbestigahan pa natin 'tong mga 'to. Ngayon, dahil si Erwin Tulfo ang may utak ng AKAP, ano kaya sinabi nito kay Tambaloslos na umuo yun at hindi hinindian siya ng executive department? 'Di ba? Nakahanap ba ng loophole si Tambaloslos na hindi tiningnan o hindi nahanap ni Bangag Jr.? Siguro nga, I don't know. Benefit of the doubt. Siguro nga may magandang intention itong si Erwin Tulfo. Unfortunately, may mga tao na pwedeng nakaisip kung paano magagamit ang AKAP para makapagnakaw. 'Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na kung naniniwala ba kayo na meron bang naging magandang intensyon itong si Erwin Tulfo nung sinuggest niya yung AKAP kay Tambaloslos. O meron naisip ang iba niyang kasama na mapapakinabangan nila to pare-pareho. Gaya na nang nangyayari ngayon sa sinasabi ni Mayor Magalong. Guys, I'll see you in the next video.